Magandang gabi po sa inyong lahat. Sigurado ako, yung mga matatanda na nandito, tayo po ay may mga pagkakataon na sumasama sa pagdadasal ng banal na rosaryo sa mga burol sa ating pamayanan, sa ating barangay. At marahil siguro, ang ilan sa atin, minsan tayo din ang nagli-lead ng banal na rosaryo sa burol ng isang patay. Mapapansin niyo po ba, kapag kayo ay nagro-rosaryo, hindi pa natatapos ang Aba Ginoong Maria, sumusunod na ulit ang Santa Maria. Napansin niyo po ba iyon? Minsan po tinanong ko ang isang dati kong parishioner, bakit po ba ganyan kayo magdasal? Nagmamadali po ba kayo? Excited po ba kayong matapos? Ang sagot ng ginang, sabi niya, Father, mas maganda po yun na hindi pa natatapos ang isang dasal, magdadasal na ulit ng panibago para daw hindi masingitan ng demonyo. Ganun daw po ba ang dahilan natin? Kaya ba mabilis tayong magdasal para hindi masingitan ng demonyo? Mahirap intindihin at pwede nating sabihin na hindi siya magandang dahilan. Ang lumalabas sa ibang mga tao, minamadali natin ang dasal. Para naman sa iba, hindi naiintindihan ang dinadasal. Dahil para nag-uunahan, Aba Ginoong Maria, Santa Maria, luwalhati sa Ama, hindi pa nga natatapos magsalita, nagasalita na ulit. Nag-uunahan sa pagdadasal. Pero sa isang banda, pwede rin nating sabihin na baka meron ding katotohanan. Baka mayroon ding katotohanan ang sinasabi nila dahil sa mga pagkakataon sa ating buhay na kung saan tayo po ay nakatunganga, walang ginagawa, bakanteng-bakante ang ating oras at panahon. Ito yung mga pagkakataon na maraming tukso ang pumapasok sa ating isip o di kaya ay maraming tukso ang naiisip nating gawin sa ating sarili at sa ating buhay. Sa isang banda, pwedeng may katotohanan ang sinasabi. Ayaw nating masingitan tayo ng demonyo. Sa Ebanghelyong binasa, ang ating Panginoong Hesus, sinabi sa atin, kung ano ang nangyayari sa isang tao na inaalihan o sinasapian ng masamang demonyo. At sinabi rin sa atin ni Jesus ang dynamics kung ano ang nangyayari sa isang tao na merong mas malakas na puwersa na kinakaya ang kaniyang sariling lakas. Ang ating lakas bilang tao ay wala kumpara sa lakas ng demonyo na mas mataas pa ang estado kaysa sa atin. Kaya nga minsan sinasabi sa atin na huwag kang maglaro ng apoy. In a metaphor, we're playing with fire. Ibig sabihin, huwag mong udyukin ang demonyo na kakayanin mo ang kanyang kapangyarihan. Huwag tayong makipaglaro sa demonyo, huwag tayong makipaglaro sa tukso dahil mahina tayo kumpara sa lakas ng demonyo. Kaya nga para kay Jesus, ang pagiging Kristiyano, nalalabanan natin, sa ating pagiging Kristiyano, nalalabanan natin ang mga tukso ng demonyo hindi lamang sa pamamagitan ng dasal, kundi maging sa paggawa ng mga kabutihan. Na ang ating sarili, hindi natin binibigyan ng puwang na magkaroon ang demonyo ng pagkakataon na udyukin tayo o tuksuhin tayo. At ang sinabi ni Jesus na talinghaga o hindi talinghaga sa Ebanghelyo, katotohanan sa Ebanghelyo, sinasabi sa atin ang awareness sa mga tukso.
Dahil sa maraming pagkakataon, iniisip natin, hindi ito tukso. Siguro, nanggagaling ito sa aking sarili o di kaya ay galing ito sa Diyos, kaya kailangan kong gawin. Hindi na natin nasisegregate ang nanggagaling sa Diyos at ang nanggagaling sa demonyo. Minsan iniisip natin, galing siguro ito sa Diyos. Kaya kailangan kong gawin, kailangan kong sabihin. Nakakalimutan natin na maging ang demonyo, ginamit niya ang salita ng Diyos para tuksuhin si Jesus. Kaya napakahalaga ng role ng prayer, ng pagdadasal sa ating buhay. Ang dasal na hindi lamang minamadali, kundi yung pagdadasal na nanggagaling sa puso. Pero hindi tumitigil sa dasal ang ating ginagawa sa paggawa din ng mabuti. We try to keep ourselves busy. Hindi sa mga walang kabuluhang bagay, kundi sa mga bagay na may kabuluhan para sa Diyos at para sa ating kapwa. At huwag nating hayaan na ang demonyo ang mangibabaw sa ating sarili. Kaya mga kapatid, ang paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon, sana maging aware tayo yung mga pagkakataon na tayo ay tinutukso at nahuhulog sa kasalanan. Marahil siguro nasa isip natin ngayon, papaano ko ba malalaman na ang isang pangyayari sa aking buhay ay isang tukso na nanggagaling sa demonyo at hindi galing sa Diyos? Kapag pagkatapos nating gawin o sabihin, nakukonsensya tayo. We feel that guilt in us. Kasi hindi ka makukonsensya kung alam mong tama ang iyong ginagawa. Hindi ka makukonsensya kung alam mong tama ang iyong ginagawa. At sa pagkakataon na tayo ay nakukonsensya sa maling ginawa natin, hindi lamang tayo humihingi ng tawad sa Diyos, lumalapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng sakramento ng pagkumpisal.